Samantala nanindigan ng ilang mambabatas na naayon sa konstitusyon ang kanilang isinasagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kanilang tugon kasunod ng inihayag na petisyon o inihaing petisyon ng kampo ng pangalawang Pangulo sa Korte Suprema para ipatigil ang pagdinig laban sa bise. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Magpapatuloy ang impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang tiniyak ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro. Naayon aniya sa konstitusyon ang lahat ng isinasagawang impeachment proceedings ng Kamara. Kasunod ito ng inihaing petition for certiorari and prohibition ng kampo ng pangalawang Pangulo sa Korte Suprema kahapon na humihiling ng temporary restraining order para mahinto ang isasagawang impeachment hearing ng Justice Committee laban sa bise. Ayon kay Luistro, patas, maayos at nababatay sa ebidensya ang prosesong kanilang ginagawa. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, maituturing na small win ang tugon ng Korte Suprema kasunod ng pagbibigay nito sa Justice Committee ng 10 non-extendable days para tumugon sa inihaing petisyon ng kampo ni Vice President Duterte sa Korte Suprema. Aniya, kumpiyansa siya na susunod ang komite sa instruction mula sa Supreme Court. We welcome this as a positive development kasi ibig sabihin, walang PRO na na-issue ngayon, tuloy ang paglalabas ng ebidensya, tuloy ang paglalabas ng katotohanan pagdating ng Miyerkules. May pangamba naman si Kabataan Party List Representative Renico na maaaring hadlangan muli ng Korte Suprema ang impeachment proceedings sa pangalawang Pangulo. Hanggang ngayon, may pangamba tayo na baka mangyari yun ulit. Worse, even now that sumunod na nga yung House of Representatives sa iba't ibang mga demands ng Supreme Court. Samantala, umaasa naman si Ko na mailalatag at mapapakinggan ang testimonya ni Ramil Madriaga sa susunod na pagdinig ng Justice Committee. Kasunod ito ng pagpay ng Regional Trial Court Manila Branch 21 sa hiling ng House Committee on Justice na makadalo at tumistigo si Madriaga sa impeachment hearing laban kay VP Duterte sa April 14. We welcome the development na alinsunod nga po doon sa naging request, motions ng members ng House Committee on Justice ay mapakinggan yung side ni Madriaga, mag-testify siya alongside Attorney Michael Powa, lahat ng pasailalim sa makinarya ni VP Sara Duterte para maghanap ng paraan at i-pursue yung paraan para mangurakot. Kaugnay nito, ipinasabina na rin ng House Committee on Justice ngayong araw ang legal counsel at spokesperson ni VP Sara na si Attorney Michael Powa kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng DepEd noong siya ay Chief of Staff. Ipinapasumite kay Attorney Powa ang mga dokumento kabilang ang mga records sa ipinasa sa Commission on Audit para masuri ang paggamit ng pondo. Nagbabala rin ang komite na may kaakibat na parusa ang hindi pagsunod sa sabina. Bukod dito, ipinasabina din ng komite si NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng investigasyon sa umano'y banta ni Vice President Duterte laban kina Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Kabilang sa hinihingi ng komite ang certified copies ng records, dokumento at mga larawan na nakalap ng NBI kaugnay sa nasabing investigasyon. Bahagi ito ng nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo para malaman kung may sapat na basehan para dalhin sa plenaryo at iakyat sa Senado. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.